Ito po yung second batch na ililipat po natin ng mga tilapia doon sa ating hinukay mga kabakyard na fish pond po. So ito po yung second batch, mga 30 plus po ito sila, iba-iba ng sizes. So stay tuned. Think globally, farm locally. Welcome to Backyard Farming. Ayan ka-backyard. Lipat tayo ng bahay. Lipat bahay tayo ka-backyard. Kasi marami-rami na sila dito din. Lipat bahay natin to sila. So ito po yung mga breeder ko ka-backyard dito sa aking aquaponics. So dito ko sila pinaparami. So ngayon po parang hindi ko na alam kung ilang apo na yan nila, no? 1 year, sobra na po yan na tilapia. At yan po ay mga apo sa tuhod or apo sa kuko na yan, no? Mga 5 or 6 na po bises na batch yan na mga anak po nila. So yan po mga maliliit dyan. At saka meron pa rin natira doon na bagong mga pisa. Yun naman po ang palalakihin ko po para hindi po ako maubusan ng tilapia fingerlings. So para po yan sa aking fish pond doon, kaya ililipat po natin yan doon sa fish pond na nahukay. So kung nakita nyo yung video yung last time, yun po yung first batch 20 plus. Ngayon mga 30 plus ito, so mga 60 na siguro pieces doon sa ating pond. So pinuntahan na namin papunta doon sa pond natin po. Ayan, so meron kami maliit na purok dyan para pwedeng pagstambayan dito sa aming mini Goshen. So ito po yung Goshen namin, no? Dito po yung plano namin na mag-garden at saka mag-expand po sa aming backyard farming. Ito po ay lupa ng parents ng asawa ko. So yan po. Yan, oh, yan yung first batch natin ka-backyard, oh. Yung mga kumikilos dyan, oh. Yan yung mga 20 plus na po yan. Mga medyo malaki na po, 2.5 inch na po yan sila. Oh, mga 2 inch pala. Mga 2 inch na po yan sila kalaki po. Yung ating mga tilapia. Unang batch. So yung pangalawa ay different sizes po. Nagdala din po ako ng breeder. So para po atin lang ilalagay dyan para paramihin. So kung mag-prepare kayo ka-backyard, yan po ay part of the experiment and part of my study na before kayo maglagay ng fingerlings, kung gusto nyo na hindi araw-araw yung pakain, kasi hindi araw-araw yung pakain dyan, mga at least thrice a week pinapakain namin yan ng feeds, no? Pero kung wala talaga, yan lang po, nilagyan namin ng cabbage, water cabbage at saka mga kangkong. Yan po yung water cabbage po, napakarami na po. Before kami naglagay po ng fish, nilagyan ko na po ng ganyan. Napakabilis dumami nung meron ng isda kasi meron ng mga ammonia. So binawasan ko konti para hindi masyadong crowded yung water cabbage. So keep updated po ka-backyard sa ganito pong setup. I hope po pwede po makakuha po kayo ng kalaman po dito, no? So sa susunod po, try natin itong i-harvest after few months. Try natin tingnan kung gaano na sila karami. God bless ka-backyard!